hello. Hello, Karina. Kanina pa ako tawag ng tawag. Na-fire ka na naman daw? Karina naman, nakakahiya sa friend ko. Ni-refer kita sa clothing store niya as manager kasi sabi mo kailangan mo ng work. Yung pala, 1 week pa lang, puro absent ka na. Kailan ka ba aayos, Karina? Ang tagal na nang nangyari sa inyo ni Ronnie. It's time to get back on your feet. Nakapagod ka tulungan kung ikaw mismo ayaw mong bumangon. Ate naman, ang aga ng sermon mo. Hindi ka na babalikan ni Ronnie. Move on. This is not the end of the world, okay? Okay, I'll call you again later. I love you. Hello. Hello, Miss Karina Benaflor. Remind ko lang po na overdue na po ang credit card payment ninyo. Kailan niyo po balak mag-settle? Soon! Sino naman to? Yes, how can I help you? Hi, is this Karina's Haven? I'm sorry, what? Bakit di bang itsura sa picture? Teka, who are you? Who are you? I'm the new guest here. Nag-preserve ako dito last week, so this is Karina's Haven, right? Wait, I'm confused. Nagpa-reserve? Yes. With who? For what? Look, I'm Jake Villegas. Nag-preserve ako dito sa B&B na to for a month-long stay here, and this is my receipt. I'm fully paid. What? Excuse me. I'm Karina, but this is not Karina's Haven or whatever you call it. Budol-budol sa lisigang ka ata eh. Get out of here! No. Malis ka! Excuse me, miss. Tatawag ako sa police! I'm fully paid. I'm fully paid. Tatawag ako ng police! Stop, baka kayo yung scammer. No. Tatawag ako sa police! Seryoso ako! Alis! Hello, ate. What did you do? Bakit mo pinalayas ang guest? Ano nangyayari? Open the door at tawagan mo si Mr. Villegas pabalik. Ate? Do it! Sorry for the misunderstanding kanina. I didn't know na ginawang B&B ng ate ko itong bahay ko. So, all this time pala, hindi may-ari ng bahay ang kausap ko. Technically, no. She's my older sister. Anyway, that's fine. It's fine. Everything's fine. It's okay. Okay. Sorry. Do you want to cancel your book and get a refund? Sorry, it's vacation season, so good luck na lang kung makahanap ako. Bakit kasi ito ang pinili mong B&B? Actually, it's the view. Bakit? Photographer ka ba? I'm a writer. Yeah, right. Wait. So, saan nga pala yung room ko? Isa lang ang available na room dito at kwarto ko yun. Yung ibang rooms may tambak na gamit. Huh? So saan yung kwarto ko? I was told that I'll get my own room here. Tsaka, habang nandito ba ako, nandito ka rin. Wait. Clearly, this is a big misunderstanding. I specifically said na kailangan ko yung buong place all to myself. Wait, let me call. Uy, sige na. No, yung ipis. No. Sige na. You can have my room. Pero I need to stay here. Wala ko ibang titirhan. Sorry, but I need a quiet place to write. I won't bother you. I promise. Okay, done deal. Wait ka lang dyan. Tatabi ko to. Ako na.
You're a writer who uses a typewriter? Seryoso ka? Yeah. Okay. It's either you're a pretentious hipster o sobrang flop mong writer at walang bumibili ng mga ginagawa mo kaya wala kang pambili ng laptop. So, kasama ba sa binayaran kong package yung panglalait sa guest? Sorry. Alam mo, gusto ko lang naman nararamdaman ng hampas ng letra habang pinipindot ng dulo ng daliri ko. And there's something about the sound na sobrang ganda. Lalo na kapag tuloy-tuloy yung hampas, ang daming ideas pumapasok sa akin. Pero pag nagkakamali ka, kailangan mo ulitin, ang dami nasasayang. Wala namang masamang umulit-ulit kapag nagkamali ka. What's important is you learn. Kasi natuto ka na dun sa tapon nung nauna. Kaya, cherish the moments that you make mistakes. Kasi yun yung chance mo para bumangon ulit. So ano mga sinasulat mo? Children's stories. Para sa mga children's books. Wait. Ito, ang kwento ni Kuting at ni Sisiu. Nung unang panahon, may magkaibigan. Si Kuting at si Sisiu. Tapos lagi napupunta sa panganib ang buhay ni Kuting. Pero lagi din niya pinagyayabang kay Sisiu na okay lang daw siya. Na may siyam daw siyang buhay. Pero isang araw, naipit ng truck si Sisiu. Ang morbid, ha? Kaya naman, humiling si Kuting kay Bathala na kung pwede, ibigay na lang niya ang isa niyang buhay kay Sisiu. Ayun! Nabuhay si Sisiu. Ano moral? The moral is that life is too beautiful to waste it. Na maraming tao nabibigyan ng chance in this world to live. Habang may mga tao rin naman na hindi nabibigyan ng chance. Deep. Yeah. Ligpiting ko na to. Excuse me. Ano ba to? Sandali! Ano ba to? Ano ba kaya? Ano? Ano ba to? Ay, sorry! Tawel, oh. Sorry, wala akong nahandang toiletries. Alam mo naman, di ako prepared, eh. Oh, sige. Iwan na kita. What's happening? Liga! Si Mickey lang yun. Don't worry, he's harmless. Anong harmless? Leptospirosis, rabies, harmless! Oh, wala na. Alam mo, Umalis na siguro yun. dito ka matulog, sa tabi ko. Ha? Bantayan mo ako, please. Baka bumalik yung daga. Please! Please! Style mo, eh, no? O sige, bahala ka. Alis na ako dito. Bye-bye. Alis na ka. Uy. Sige. Fine. Dito ako matutulog. Promise? Promise. Ay, si Mickey yun! Sige! Liga! Teka. Saan ka matutulog? Dito, sa sahig. No.
dito ka sa kama. Wow. Gentleman naman pala. Salamat! Oh, dun ka sa sahig. No, of course not. Kita mo na. Style mo eh. Kayo talaga mga lalaki, pareho kayo eh. Di, no? Takot lang talaga ako kay Mickey. Tsaka, itong una, yan. Harang mo dyan. Tsaka, isa pa. Alam mo, you're completely safe with me. Baka nga, ako pa yung di safe sa'yo. Kapal! Oh, siya. Good night. Parang patay naman itong matulog. Merienda ka muna. Ay, salamat. Dami mo na nagawa ah. Buti ka pa. Kailan kaya ako magiging ganito ka-productive? Yan, kayang-kaya mo yan. Oo nga pala, never ko natanong sa'yo. Diba di naman B&B place to? And ako pa lang ba yung unang guest mo dito sa place mo? So, ano pa talaga yung work mo? Wala. Kung ano-ano. Lipat-lipat. Ha? Bakit? Basta. Maraming nangyaring masama. Maraming pagkakamali in the past na hindi na mabawi. Too late to get back up. Di ko rin alam. Wala lang sigurong direksyon yung buhay ko. Basta. Kita mo yan? Maraming pagkakamali ang dinaanan ko bago ako marating dito. At yung di dahil sa mga nasa basurahan na yan, wala lahat ng to. Babasa ako ah. Walang hiya ka talaga, Ronnie! Wala ka na talagang pakialam sa akin! Kita, Ronnie! Karina? Pero iniwan mo ako. Iniwan mo ako. Gusto ko na mamatay, Jit. Ayoko na. Sobrang Karina, ano ba? sakit. Hayop siya. Hayop siya. Karina ba ba? Karina, okay ka lang? Good morning. Ano nangyari? Nalasing ka kagabi. Ito. Pinagawan pala kita ng coffee. Ano nangyari sa'yo? Ako ba may gawa niyan? Hindi naman. Actually, muntik ka na kasing malaglag kagabi sa terrace, kaya sinalo kita. Pero hindi ko pala napansin na may bubog sa sahig. Gawa na siguro ng nabasag mong bote. So sorry. No, it's fine. Karina, pwede ba akong magtanong? Ano yun? Anong nangyari sa inyo ni Ronnie? Kanina to? Sa akin. Hindi naman totoo na walang direksyon yung buhay ko eh. Well, at least noon. Nung nandito pa si Ronnie. I designed gowns. Wedding gowns. Bata pa lang ako, alam na alam ko na yung dream wedding ko. Kung anong mangyayari, kung anong flowers gagamitin, tulips, kung saan ang wedding venue, an overlooking hill.
At kung anong gown ang susuotin ko. Ayan. Yan ang gusto kong isuot sa kasal ko. And then I met Ronnie. It felt like a dream come true. He was all the man I needed. Oo, toxic minsan. May misunderstandings. Pero normal lang naman yun, di ba? Okay lang. That's what I thought. Hindi ko alam na napuno na pala siya sa akin. And he picked the perfect day to break up with me. On our wedding day. Para akong tanga na naghihintay sa altar. Hindi na pala siya darating. And that was when everything spiraled down for me. Gano'n nakatagal? Three years ago. Pero hanggang ngayon, masakit pa rin. Alam mo, Karina, bata ka pa. I mean, you still have a long life ahead of you. And sigurado ako, makakabawan ka pa. Tsaka, magmamahal ulit. Hindi na. Ayoko na. Gusto ko na nga mamatay nung iniwan niya ako eh. Wala na akong ganang mabuhay. Huwag mong sabihin yan. Maraming tao ang di nabibigyan ng chance para mabuhay ng matagal. Ikaw na may chance kang mabuhay ng matagal, tatanggihan mo pa? Eh di sa kanila na lang ang buhay ko. Good luck. I'm sorry. Halika na. Kahandahan na ako ng pagkain. Where you been? So okay naman pala eh. At least, magkasundo kayo. Kapag nagtuloy-tuloy na, pwede mo ng source of income yung PNP. But it's not bringing Oo nga, ate. Pero last na muna siguro si Jake. Tsaka ako naiisipin kung tatanggap ulit ako ng bagong guest. Teka, baka naman nadidevelop ka na din sa guest mo, ha? It's okay. It's totally fine that you're moving on. I'm happy. Pero careful ka pa rin, ha? Huwag mo siyang gawing rebound. Mabait na tao yan si Jake. Grabe ka naman, ate. Siyempre, nagiging close na kami. Nagiging friends. Wala naman sigurong masama. Sinasabi ko lang careful. Lalo't pa temporary lang naman si Jake sa buhay mo. Aalis din yan. Tapos masasaktan ka na naman. Ay, kainis! Ayoko na! Ulitan. Pwede namang ulitin eh. Ayusin ko lang. Okay lang yan. Alam mo, bilib na bilib ako sa'yo. Ngayon ako nakakilala ng taong sobrang enthusiastic, umulit-ulit. Hindi natatakot magkamali. Yung hindi nauubusan ng energy mag-start over. Eh, di ba, ganoon naman talaga yung buhay. Kapag natapa ka, bangon ulit. Kapag napagod ka naman, pahinga lang. Tapos, tuloy ulit. Sana maging ganyan din ako. Alam mo, matututunan mo rin yan. Tsaka sigurado ako, makakabangon ka ulit. Sana. Pero, salamat. Kung magkakaroon man ako ng dahilan bumangon ulit. Siguro ikaw yun.
Tara, sayo tayo. Bakit? Wala lang. Feel ko lang. Huh? Tara. Cloud in the picture frame. I could try to wipe my mind, but it still wouldn't. You're a beautiful person, Karina. And you still have a long and bright future ahead of you. Sigurado ako, marami ka pang makikilala. Tsaka, mas marami ka pang mamahalin ulit. Bakit parang sinasabi mo na hindi pwedeng tayo? Bawal ba? May asawa ka? Girlfriend? Paano kung sa'yo ako mahulog? Karina. Handa na ako. Handa na akong kalimutan si Ronnie. What? Jake! 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 Ano nangyayari sa'yo? Jake! Bakit ka nagsinungaling sa akin? Leukemia? Terminal? Hindi ko naman ginustong magsinungaling sa'yo eh. Feel ko lang na di ko na kailangan sabihin or kailangan paalam sa'yo. Bakit? Wala lang ba ako sa'yo? No, syempre hindi. Sa totoo lang, ikaw nga lang yung pinakamahalaga sa buhay ko ngayon eh. Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Kasi bisita lang naman ako dito. Dadaan lang ako sa buhay mo. I was never meant to stay. Ikaw, mahaba pa yung buhay mo. Marami ka pang chance. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Oh, edi ngayon nararamdaman mo yung nararamdaman ko. Tuwing sinasabi mo na wala nang kwento yung buhay mo, ayaw mo nang mabuhay. Masakit, di ba? Alam mo, sa totoo lang, nahinggit nga ako sa'yo eh. Mahaba pa yung buhay mo. Marami ka pang chance bumangon at magkamali muli. Paulit-ulit. Sana ako na lang yung kuting. Bibigay ko ang buhay ko. Sa'yo, Jake. Ano mo, Karina? Hindi na kailangan. Ba't tumatawa ka pa rin? Ang cute-cute mo talaga. Okay na yun, nakasama kita dito sa chapter ng buhay ko na to. At least, kahit isang chapter lang, di ba? Ang mahalaga, ikaw ang finale ng buhay ko. Miss Karina Benaflor, kayo po ba yung immediate family ni Mr. Jake Villegas? Yes. Ma'am, from St. Thomas Funeral Homes po ito. Ano pong ipapasuot natin sa bangkay? Sige, ako na lang magpapadala. Okay po, wait na lang po namin. Thank you po.
Karina, maraming salamat sa lahat. Dahil pinatuloy mo ako sa bahay mo. Pati na rin sa buhay mo. Kahit dumaan lang ako at pansamantala lang, lagi mong tatandaan na ang laki ng naging bahagi mo sa akin. Ikaw ang huling taong nakasama ko. At higit sa lahat, minahal ko. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ko nasabi dahil di na rin naman kailangan eh. Kasi mamawala din naman ako. Pero ikaw, marami ka pang makikilala. Magmamahal ka pa at masasaktan ng paulit-ulit. Kaya Karina, mabuhay ka pa hanggat gusto mo. Gawin mo lahat ng pangarap mo. Mamasyal ka, makipagkilala sa mga tao, magtrabaho ng kung ano-ano. Manahi ng manahi. Tuparin mo lahat. Pangako, Karina. Nandito lang ako lagi. Mararamdaman mong andito lang ako. P.S. Pakipublish yung story ko, ah. Tayong dalawang sumulat niyan. Ito si Mami. Tapos, ito yung totoo kong nanay. May address dito sa likod. Dito daw tumira yung dati kong nanay. Nay! Nay! Ako po yung baby po na binigay niyo po sa kanya. Ako po si Via. Ako po yung anak niyo. Hindi ka ba nawiwirduhan sa nanay mo? Ilang araw na kayo nakikita, pero ni isang beses hindi ka pa nakapunta sa bahay niya. Tapos ng isang araw, ayaw niya magpa-video sa'yo. So? Baka lang may tinatago siya sa'yo.